Alam nyo, sa paggawa ng mga kung ano-ano content sa channel, kung ano-ano din kamerang mga ginagamit ko. Depende sa video na gagawin ko. Pero paano na lang kung Insta360 X4 lang ang magiging camera mo pang motovlog? Uubra kaya? Alam mo, palagay ko, oo. Hindi po masyadong pamilyar sa Insta360 X4, ito po yung camera na kung saan pwede mong makita o kunan yung buong paligid mo. Ilagay nyo kung saan angulo ang gusto nyo, pindutin ang start button, mag-video ka lang mag-video, tapos i-reframe mo na lang pag uwi mo ng bahay. Ganun kadali. Pero alam mo kung anong special dito sa camera na to? Pwede ka mag-record up to 8K resolution. Ibig sabihin nun, parehas na camera, harap at likod ay kayang kumuha ng 4K. Kaya every time na izo-zoom mo ang camera, crispy pa din ang kakalabasan ng video. Alam niyo, sa totoo lang, masaya na ako sa Insta360 X3 ko nun eh. 360 camera na kayang kunan ng buong paligid, touchscreen na din, kaya easy access, at decent din ang tagal ng battery. Pero nung lumipat ako sa X4, parang ayoko nang gamitin yung X3. Ewan ko ba, sobrang ganda kasi ng kuha tsaka mas detalyado ang X4. Kung dati, ingat na ingat ako kung saan ko ilalapag ang X3 dahil ayoko magasgasan nga yung lens. Mahirap na, no? Pero buti na lang sa X4, kasama na sa box ang removable lens, so mas kampante ako kung saan ko ilalatag ang camera. Masira man to o magasgasan, madali lang palitan. Meron na ding thermographic cover na kasama para komportable hawakan. Pero kung isasalpak nyo to sa mga motor o helmet for motovlogging, payo ko huwag nyo na ilagay kasi dagdag bigat lang to eh. Kung motovlogger ka, panigurado ko, isa to sa mga pinaka-importanting setup mo, ang ilagay ang camera sa helmet. Para dito, gagamit tayo ng magnetic quick release mount na bibili to separately para ma-screw natin ang X4 sa helmet. Madali lang ikabit at tanggalin to dahil nga magnetic ang mount. Para easy access, syempre dapat laging nakaharap sa inyo ang screen para maayos nyo ang mga settings na gusto nyo. Kung gagawin nyo naman ang setup na to, payo ko from 360 mode, switch kayo to single lens mode kasi wala kayong makukunan sa likod ng lens. Tsaka para mabuhasan natin mga trabaho nyo sa editing. Maganda gamitin ang view na to in a way na makikita ng audience kung saan kayo nakaharap o nakatingin. Pwede nyo gamitin ang single lens mode gamit ang maximum resolution na hanggang 4K, sapat na para makakuha ng magandang footage. At may tatlong option kayo ng field of view kung gusto nyo ng D-Warp for normal vlogging, ultra kung hiking kayo, o action na paborito kong gamitin lalo na sa pagmomotovlog. Ang lawa kasi ng kuha ng field of view na to eh. O kaya naman, isa sa mga pinakapaborito kong lugar kung saan nilalagay ang camera sa bandang side mirror ng sport bike. Pero dahil nasa CB650R naked bike tayo ngayon, dito natin siya ilalagay sa may handlebar. Kadalasan ginagawa ko to kapag gusto kong ipakita ang sarili ko. Kapag pinapakita ko ang helmet na suot ko, yung jacket, yung gloves sa tuwing may ine-explain tayo. Kaya naman kung gusto ko ipakita ang mga kasama ko mag-ride, pinaka-importante para maipakita ko yung mga view. Kung ito lang camera mo, pwede kang mamili kung gusto mong ipakita yung mga nangyayari sa harapan mo. Tapos, tutok sa sarili mo. Tapos, nasa harapan mo ulit. Tapos, tutok ulit sa sarili mo. Galing, diba? Dual purpose na. Isa pa, pwede mong i-zoom in sa editing part kung gusto mong ipakita ang helmet mo, o i-zoom out kung gusto nyo namang ipakita ng mas malawak ang paligid mo, o itodo mo pa na para bang tiny planet. Pero kung gusto nyo ng mas magandang kuha, pwede nyo din gawin ang unicorn shot. Simple lang to. Kailangan nyo lang ng handlebar mount at selfie stick. O, diba? Mas malawak tsaka mas maganda tignan. Depende din kung saan mo i-upload, pwede nyo baguhin ang aspect ratio sa editing. For example, sa YouTube, kung gusto nyo ng horizontal, o vertical para sa Facebook at TikTok, o square para sa Instagram, halos lahat parang pwede mong gawin dito sa X4 no? O kaya naman, for example, gusto nyong kunan ng sarili nyo habang natakbo, pwede nyo i-set up to kung may kasama kayo mag-ride, ikabit nyo lang sa foot pegs ng kasama nyo, o kaya naman pwede sa mga kotse. Ingat lang sa pagpili ng suction cup, baka maliglag ang camera nyo nang di nyo namamalayan. So diba, parang bang may sarili kang cameraman, kitang-kita ang rider at motor. Isa pa, MotoGP style, sobrang cool nito. Kadalasan kinakabit to sa foot pegs gamit ang handlebar clamp at invisible selfie stick. Actually, ginamit ko tong setup na to sa racetrack at ganito ang kinalabasan. Ibang datigan mo dito. Pero dahil manipis lang ang selfie stick, siguro mas maganda kung wag mo itodo ang hila para hindi masyadong maging wobbly yung video nyo. O kaya naman, kung gusto nyong mas mahabang stick, may mga extended stick naman na nabibili dyan.
tulad nito. Syempre, mawawala ba naman ang pinaka-paborito kong setup kung gusto kong makita ang sarili ko na kasama ang motor. Pero payo ko lang, dahil bibitawan nyo ang isang manubela nyo, tendency baka ma-out of balance kayo o mawala kayo ng control. Ginagawa ko ngayon tong shot na to dahil gamit ko ang CB650R na e-clutch. So libreng-libre yung kaliwang kamay ko kasi hindi natin kailangan ng clutch. Isa sa pinaka-importante sa paggawa ng video ay ang audio. Para dito, meron akong dalawang setup na i-share sa inyo. Ang pinaka-common at masasabi kong best audio setup sa Insta360 X4 ay ang paggamit ng mic adapter. Mabibili mo to sa halos lahat ng camera store o online. Para makabit, baklasin lang ang charging door ng X4. Salpak ng mic adapter, sabay kabit ng paborito nyong mic. For our audio setup dito sa X4, ginamitan natin ng mic adapter at yung paborito nating microphone. Kung ako tatanungin nyo, ito para sa akin ang pinakamagandang audio setup, lalo na kung mag-vlog kayo. Kasi buong buo yung boses nyo dito, kahit sumigaw kayo, tignan nyo. O diba? Tsaka kahit pa paano, rinig mo yung tunog ng mga nasa paligid mo, yung dampi ng hangin sa'yo, yung tunog ng motor. Yun nga lang dahil wired to, kitang kita nyo yung nakasabit dito sa helmet ko. Also dahil nakatayo yung X4, medyo nahaharangan view natin ng bahagya lang naman. Malaki rin kasi ng visor na ang gamit kong helmet, kaya kahit pa paano kita pa rin lahat. Ganda dito. Para sa setup na to, let me know what you guys think at kung may isasuggest pa kayo na ibang audio setup. Pero para sa akin, ito ang pinaka the best. At option 2, compatible ang mga Cardo Edge intercom sa Insta360, kaya pwede mo itong gamitin bilang microphone mo. Ang kailangan mo lang gawin, buksan ang Cardo, lagay sa pairing mode, buksan ang X4, pindutin ang Bluetooth pairing mode, pero dahil nakunik ko na ang dalawa, inakabang na siya. Ayan! Pwede ka nang magsalita gamit lang ang intercom mo. Subukan natin ang Insta360 X4 na connected dito sa Cardo. Para sa akin, isa to sa mga magandang feature ng X4 kasi hindi nyo na kailangan pa ng wire para sa audio nyo, yung mga nakalawit. At least dito, yung X4, pwede natin ilagay sa harapan ng motor, dito sa may handlebar. At pwede nating switch kung gusto nyo nating magsalita na nakikita yung harap o pwede naman natin itutok sa atin. Okay, subukan natin umandar para malaman nyo yung boses kapag running na tayo. Siguro ang isa sa mga problema lang, iba yung quality ng audio kapag nasa Cardo eh. Oo, narinig nyo yung boses ko. Hindi naman ganun kalabo, hindi rin naman ganun kalinaw. Pero ang problema, nag-isolate yung boses ng motor, ng hangin, yung tunog ng environment sa boses ko. Parang boses ko lang narinig niya eh. Yung tunog ng motor hindi natin masyadong ma-appreciate. Siguro maganda tong feature na to kung meron kayong kausap o may dinidiscuss kayo na hindi naman big deal sa inyo ang tunog ng motor. Pero for motovlogging, para sa akin malaking factor yun. Pero para sa akin talaga, iba pa din yung gamit yung paborito yung mic kahit hindi wireless. Isa pa malaking tulong din para sa iba ang tunog ng camera. Kahit di mo na sinisilip ang camera, malalaman mo kasi kung nagre-record na ba o kung gusto mong mag-stop recording o kakabukas mo lang ng camera o kung gusto mong patayin yung camera. Pero kung ako tatanungin nyo, siguro mas ideal kung i-check nyo lagi yung indicator nyo. For example, nagbiblink na pula, ibig sabihin nun, recording na kayo. O for example naman, solid blue indicator or steady blue indicator, ibig sabihin nun nasa standby yung camera nyo. Ewan ko, mas kampante ako sa ganun. Dahil 11/11 ngayon, merong special offer ang Insta360 para sa X4. From 32,000 pesos X4, halos 27,000 na lang to ngayon. Okay na, di ba? Bukod sa halos 30% discount, meron na din kasamang freebies tulad ng invisible selfie stick at screen protector. Saan pwedeng bilhin kasama ang freebies? Ilalagay natin sa baba ng description. Okay, final verdict dito sa X4. So kung ito lang magiging camera mo, panigurado ako marami kang magagawa dito. Para sa akin, ang Insta360 X4, ginagamit ko to as my second cam. Kung gusto ko makita ang sarili ko, tsaka hindi boring na puro harapan lang yung nakikita nyo. Siguro kung ima-mount nyo to sa handlebar o kaya sa side mirror ng motor nyo, mas maganda kung lagi nyo i-check yung angulo nyo kasi may posibilidad na dahil sa timbang at vibration, lumuwag ang tornilyo at mahulog ang camera nyo. Which is ayaw nating mangyari yun. Marami na akong nakilala na nahulugan ng X4. Kadalasan dito yung mga nilalagay sa likod, yung mga MotoGP style. Dahil andun lahat ng vibration, malalaman na lang nila na wala na sila camera. Also, kung ilalagay nyo sa may helmet to na nakatayo, medyo distracting lang sa vision nyo. Kaya naman may na-offer ang Insta360 na horizontal mount para magawa nyo ganito. So that's it for our tutorial. Let me know in the comment section kung anong paboritong angulo mo gamit ang Insta360 mo. Also, kung may nakalimutan ako, gusto nyo idagdag,
parinig lang sa baba. Sa mga may balak pong kumuha ng Insta360 X4, ilalagay ko po sa description yung link kung saan nyo mabibili. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.